May sinasabi si Bebong dito. Mm. Actually, MCGI ang may pinakamataas na standard. Totoo ba yun? Sila may pinakamataas na standard. Kaya madaling Hindi, itag marami as lang, hypocrite. hindi, Sa marami lang Angkor. silang batas na bawal. Mm. Kaya Sa ano, Angkor yung mm, mataas yung standard nila. Ewan ko kay Bebong. hindi- well, same ano pa rin naman eh. Ang bottom line is nagpo-fall siya sa ano talaga pagiging kulto. Yung yung observation nung ano, nung kapatid na ultimo yung ano si ginagaslight pa siya at sinisi pa sa kanya. Just imagine, di ba? Yung mga characteristic ng mga ano mga kulto yung sorry, yung zero tolerance for criticism or questions. Yan na yan, ganyan na ngayon. Hate na nila yung ganyan, yung pino-question sila ngayon. At pag nag-question ka, yan, ganyan na mangyayari, gagastate ka lang at mararetag ka pa o matatag ka pa si Badiwa. Kaya dahil naisip ko lang, so I think he's referring to moral standards, no? So actually, MCGI daw ang may pinakamataas na moral standards. Kaya madaling matag as hypocrite. Actually, sila yung namimigay ng pagkain na may video, may pictures na ginawa rin ni Kuya Adel, na sabihin nating agnostic atheist, na ikaw pa yung nakonsensya eh. Parang masuka-suka ka, 'di ba? Sabi mo nung ginagawa mo 'yon. O sino may mas mataas na standard? MCGI o si Kuya Adel? Hindi niya nga kayang gawin eh, ni Kuya Adel eh, yung hypocrisy ganun eh. So, mas mataas pa yung moral standard mo kaysa sa kanila. Ito isang example. Naisip ko lang, si Sir 80 sa TikTok. Nung pastor siya, evangelical pala, meron siyang napatay na pusa with his bare hands. Nasakal niya to death. Nung naging atheist siya, he's looking back. Nandidiri siya eh. Sabi ko, I can't believe na nagawa ko to. Ngayong atheist ako, hindi ko magagawa yan sa pusa. Wala siyang pagmamahal sa pusa. Nung pastor pa siya. Wala lang, naisip ko lang. Ako, nung naka-anib ako, yung entire life nung pagkaka-anib ko, wala akong appreciation sa aso. Sa totoo lang, mga Yun. pets, especially aso, kasi demonize yun eh, sa loob eh. Kasi yung aso daw, sabi ni Bes, I hate na hate niya yung aso kasi yung aso daw ay inihahalin tulad ng Biblia sa mga bulaang pastor na matatakaw. Diba? Kaya si Bes, ayaw niya talaga ng aso. Kasi tingnan mo sa mga lokal, may nakita ka bang aso? Ano nangyari dun sa aso dun sa isang lokal na nag-viral? Hindi kanila yun ha, hindi pa kanila yun. Anong ginawa? Ibabaon ng buhay. Kaya nga nung nawala yung pagiging fanaticism o fanatico ko dyan sa loob, parang nagbukas sa akin yung real world na ganito pala dapat, no? Bakit may maraming tao na nakaka-appreciate sa aso? Kasi meron kasing characteristic or attitude ng yung aso na wala sa ibang tao. May matututunan ka sa aso eh, yung unconditional love na meron sila eh. Tao, hindi, di ba? Minsan, minsan di ka pa nga na-appreciate kahit anong mabuting ginawa mo eh. May mga disappointment ka pa sa tao kung minsan eh, na mga ganun ka na-encounter. Pero yung aso, unconditional eh, kahit na ano estado mo sa buhay, pulubi ka, yung aso, makikita mo may kasama siyang aso. Ano pa rin, committed yung aso sa kanya, kahit ano katayuan sa buhay ng amo niya, ando siya sa tabi niya. Problema sa MCJ, demonize yan. So, may mga ganun yung influence ng mga leader. Ano talaga, minsan, ano rin, may masamang impact din. So, Although may tumaas pa positive yung, din. yung moral standard mo, tumaas pa.
nung umalis ka sa MCG, di ba? Oo, Nagkaroon ka ng kasi pagmamahal. ano ka, naging open-minded ka sa lahat, naging mas understanding ka sa mga nangyayari, di ba? Yan pala yung itsura ng aso. Oo, nirescue to ng ano yun? SWS. Ang Yung pause. Oo, pause Ala. ba house yun? ba? Namatay din siya. Pero at least Palaunan. tinry nilang i-save, di ba? Hindi yung buhay pa, humihinga pa. Oo. Paano hindi mamamatay, tinusok daw ng tubo bago nilagay sa Oh sa my. ukay. Tinusok daw ng tubo yun eh, nakita nung kaya nga inuuna niya ng video. Kasi, paano mo sasabihin, yun? Nilagay lang, nakita nga Pinalo niya, nga. tinusok mo pa ng tubo. Ganyan niya yung mga nasa MCGI. Ngayon na lang naman nauuso yung mga pet-pet nila ngayon, yung mga aso-aso. May mga nakikita akong post ng mga dinidisplay mo yung aso. Ngayon na lang yan, panahon lang yung ni KD yan. Pero noon pa, di ba nobody, alam mo yan eh. Tingnan mo, may mga Oo. worker ba nag-aalaga ng aso? Wala naman eh. Yan lang, simpleng-simple. Sa ginawa nilang paglilibing sa aso ng buhay, tapat pa mismo ng kanilang lokal. Kung talagang sa Diyos ang samahan na yan, hindi, yung maiisip nila na yung hayop na yan, dapat i-rescue nila. Pero dapat, isang bagay na ating matutunan na ang hayop at ang tao, they live together. Ayun, Kasi nga, masama. si Mr. Soriano, galit nga sa mga hayop. Yan ang natutunan ng mga miyembro. Ang alam ko, mahilig lang sa hayop si Bes, yung sa mga ibon. Mahilig sa ibon yun eh. Uy, anong ibon yan? Ibon! Diba yung ibang ibon yung sinasabi? Ay, baba. Yung ibon di ba may alaga siyang ostrich? Kayo talaga, iba yung mga nasa isip niyo. Nature reaction na unsatisfied. Nag-isip. Nangingitlog? Di ba may alaga ng nagsasalita. ostrich yan? Hindi pa sa ninyo, Oo, pag tsaka sino yung body yung- nagsalita, lagi may halay. Di ba doon sa Lumang Bautisaryo, may alaga siyang ibon doon. Yung nagsasalita, yung Mayna. May Mayna siya doon eh. Totoong ibon. Kayo Malinis talaga, pala. Ako pala madumi. Wala naman ang isip natin, kapira. Wala namang Hindi, ko lang, naalala ko dati kasi dyan sa Apalit, pinag-utos ni Bradley yan na dapat daw wala mga pusa o aso dyan. Kasi dati tumira ako niya sa Apalit eh. Hindi na nga ako umuwi ng bahay dati. Ano yun, yung sabi ni utos ni Bradley yun. Lahat ng pusa, aso, dapat patayin lahat yan. Utos yun hindi ako nagsasabi nun. Baka sabihin, invento na naman. Meron din nagkwento sa akin kapatid dyan, yung pusa, hinahagis dun sa mga hito kasi may malalaking hito dun dati. Naalala nyo ba yun, Brox? Naabutan nyo ba yun? Opo, may sawa pa dun. Oo, Diba? yun. Hinahagis nila dun yung mga pusa para kainin. Yun lang. Naalala ko lang. Pinaalala ko lang din sa inyo. Baka nakalimutan nyo na. Yun lang po. Share ko lang po. Grabe. O yun ba mataas na moral standard? Bebong. nagbibili ni Bes yung mga aso dun sa may eskinita dun eh. Para? Pinagbibili niya, tapos alam ko pinagkapatay yun eh. Kasi nga daw sa rabies, kasi nga dami daw, nagpapakawala daw ng mga aso. Kinakwento pa nga ni Bes. Legal ba yan? Pwede ba yan? Hindi ba ito-turn over mga aso doon? sa government? Dapat i-turn over yun? Hindi niya alagay Hindi sa naman. sarili Bawal niyang yun kung may kamay. magreklamo. Kung may Oo. makakita. Hindi kasi ganun Hindi, kahigpit ah. Hindi, tayo saka dyan nung sa araw na yun, Palasan. hindi pa mahigpit yung animal rights. Oo. Oo. Pinikwento mismo Yun ni din, Bes yun. Oo, sinasabi Pinagbibili niya sa niya, mga aso. salamatan eh. Kuya Adel, di ba si Rason nakipag-live-in ng 7 taon? Nung una ayaw aminin. Ngayon may mga nakakakitang kapatid na magkasama yung dalawa, ang sabi ni Mr. Soriano sa pasalamat, mga chismoso ika kayo.
Bakit yung ika pinag-iisipan si kapatid na Daniel? May kasama lang babae, ganito na kayo mag-isip. Magsilayas kayo. Di ba? Ganun yung unang sabi. Pero nung talagang hindi na maitago, ano na ngayon ang sinabi? Mga kapatid, meron ika akong aaminin sa inyo. Ikakasal ko na si kapatid na Daniel kasi nakikipag-live-in na ng 7 taon. Anong katwiran? Hindi naman ika masama kung siya'y mag-asawa kasi meron naman trabaho, kaya naman buhayin ng sarili. 'Di ba? Kumbaga kung ano yung ikakatwiran niya, dapat na lang tanggapin ng mga kapatid, hindi dapat questionin. Dahil pag kinwestiyon mo, yun na nga, masama ka. May mga manggagawa, kasama siya sa panalangin eh. Di ba? Anong panalangin ng mga manggagawa diyan? Ialalahanin mo po ang aming kapatid na Daniel na nag-alay ng kanyang kabinataan alang-alang sa iyong gawain. Di ba? Pero yung pala nagpapakaligaya na pala doon sa kadungan ni babae. That is hypocrisy. Kasama po ba yan yung sa one of the most failed prayers sa MCGI? Oo. Hindi mo pwedeng sabihin na ang tingnan mo aral, wag yung tao. Yun na nga yun na nga yung aral, yung ginagawa ng mga tao. I don't know kung saan yung sinusukat nilang moral standards doon. Pero kung yung highest standard sa hypocrisy, oo, naniniwala ako doon. Yan. Mataas yung hypocrisy level nila. Yan. Brad Nobody, ito si Bebong. Nababasa mo? Paano ka nga matatawag na hypocrite kung wala ka namang standard in the first place? As an atheist, pwede ka ngang pumatay and still claim to be moral. Alam mo, Bebong, alisin mo yung hate mo sa puso mo sa mga atheists. There are 500 million to 1 billion atheists sa buong mundo. Wala silang ganyang moral na pwedeng pumatay and still claim to be moral. Walang ganun. Alisin mo yan sa puso mo. Masama yan. Tapos ikaw, Christian. Ba yan? Ignorance. Sa lahat Saka ng nakakita Kristiyano pwedeng sila pumatay. yung ganyan. Mas marami pang Nakakita mabait. pwedeng pumatay. Ay, nako. Huwag mong i-degrade yung pagkatao ng mga yan. Masakit man sabihin, pero marami akong nakilalang mga atheists na masasabi kong mas mataas yung moral standards nila. Hindi naniniwala sa Biblia, pero bakit yung morality nila ang taas? Where in fact, ikaw, na kiniklaim mong Kristiyano ka, nilinis ka ng aral, pero ganyan ang ugali mo. Ganyan ka mga pag-judge. At saka yung moral, practices and obligations, hindi naman sa religion mo nakukuha yan. Exactly. Even sa environment, na-adapt yun di ba? Yung pagiging respectful, di ba? Kasi tignan mo na lang yung ibang mga foreigner, di ba? Ano sila yung ibang mga kakilala ko mga foreigner na hindi sila mga hindi sila mga religyoso or mga talagang mga panatiko sa mga Diyos, etc. Pero napaka-professional nila, napaka-respectful, they know how to abide the law kung nasan silang mga lugar. Marunong silang marunong silang kapwa-tao. Hindi sila mga bastos. Although meron mga ilan-ilan, pero kasi mas bastos pa yung mga mga Tignan mo lang si Jared. Kagaya nun, ang premise niya, as an atheist, pwede kang pumatay and still claim to be moral. O balikan natin, ilan ba sa nalalaman natin na mga cases na pumatay na claiming to be Christian?
Di ba? Marami pa yan. May Marami papatay po ka namatay dahil sa kay mga Kristo eh. Christian Si Jim Jones. Oo. Christian ba si Jim Jones? They can still Oo. claim to be moral, yes. Oo, di ba? Yes, Pero Christian. atheist ba mga yon? Hindi. Mga Naniniwala ka Kristiyano yun eh. Christian Claiming to be minister, Christian eh. Oo. Christian to. Nobody. Hindi nila tatanggapin yan kasi sasabihin nila, hindi naman namin kamiyembro yan eh. MCGI lang malakas. Tako ng tinapay. Ang mali dyan sa tanong niya, ay sa sinasabi niya, yung as an atheist, pwede kang pumatay. Sino nagbigay ng permiso para pumatay ang atheist? Walang ganun. Mm-mm. Walang binibigyan ng permiso kahit anong paniniwala mo na pumatay ka. Na walang ginagawa sa iyo yung tao, papatay mo bigla. Walang ganun. Ano mo na lang yan. Ito lang Masama ang ang ano mata. dyan, ito siguro. lang ang mapapatunayan natin dyan. Kung sino mismo yung nagsasabing sila yung may moral standards, walang hypocrisy, etc. Pustahan tayo, kabaligtaran yun. Correct. Kasi hindi mo naman kailangan ipangalandakan na may moral standards ka eh. Meron ka ba nakita any atheist na pinangalandakan na may moral standards sila? No. Wala kang makikita ganun. Pero yung mismong mga taong pinangangalandakan nila, we have the highest moral standards. Hindi kami mga hypocrites, mga sumusunod kami sa aral. Ay, pustahan tayo, sila yung mga hindi sumusunod. Bebong, punta ka muna sa mga countries na maraming atheist, mga Buddhist, walang sinasambang Diyos yan. Sa Japan, mga Shinto, wala rin. Ang gaganda ng buhay nila doon, okay sila makitungo, Yes. less crime. Try mo muna. And i-compare mo dito sa Pilipinas na maraming Christians. Sige. Yun na lang muna. Yung lagi nagre-raise about morality. Oo. Ako nga, dati, madikit ka sa babae, wala lang eh. Pero pag naanip ka sa MCJ, aminin nyo. Oo, Naanip kayo sa MCJ, ayaw mong madikit sa babae na kukuryente ka. may mali siya. May mali siya. May mali siya, di ba? So, pwede mo ba sabihin na ang nag-cause pa ng mali siya sa akin, yung aral doon? Yun. Pinapag-aralan namin yung sa culture familiarity, tulad halimbawa sa New Zealand, mas mataas yung percentage ng mga ATS pero mas less yung crime rate. European countries, same thing. Tapos, mas religious yung country, mas mahirap, mas maraming crime. So, I mean, Correct. Oo nga, no? ano yun? Yun yung data ya. So, those are facts. And facts are greater than your opinion. So, dun tayo sa, sa reality. Perfect Imagine example, that, Philippines. mas religious ang country, mas mahirap, mas magulo. Mas matigas country ulo. ng mga country ng mga first world, hindi naman sila religious. Most of them nga, atheists. Mas less ang crime rate. So, mali itong sinasabi niya, ni Bebok Patibong napapatay ka dahil atheist ka. Walang ganun. Ang babait ng mga yan. Makinig kayo sa podcast ni Denden and dun sa Godless Longganisa. Konting lang, medyo emotional na usapan. Napapaiyak sila eh. Mga emotional din yung mga yan. It's just that hindi sila sumasamba sa isang deity na Diyos. Pero may moral standards yan. Mataas din moral standards niya. Yan pa nga yung mga humanist eh. Di ba may mga ganun silang cause? Yung mga tumutulong din sila sa mahihirap. Tama. Nang walang camera, ha? Yun nga sinasabi, Broly, hindi sila against sa spirituality. Against sila doon sa rigidity of religion. Pagiging malupit ng mga religion. Share ko lang yung mga Buddhist nga, di ba? Mapagmahal sila sa hayop. Iba sinasamba nun, di ba? Wala silang Diyos. Oo. Kasi dati meron ako nakilalang Buddhist eh. Yung palaka, halos hindi niya magalaw. Yung mga langgam, mga ipis. Kasi nga, meron silang pagmamahal sa hayop. Hindi katulad dito ni Eli Soriano na di ba? Pinapatay yung mga hayop. Balik na naman tayo doon. Yun, share ko lang. Sige po, yun lang po. Sa Japan, kahit yung damo, ayaw nilang tapakan yung damo. Oo, yun tama. Narinig ko rin yun sa Buddhist. Kasi dati meron diba? May buhay daw yun eh. Morality lang, mas matindi yan.